Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lindo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Tama na yan! Hindi na makatarungan yung ginagawa mo! Huwag kang makialam, Lindo. Kailangan mamatay ng mga tao. Kung hindi dahil sa kanila, hindi dapat nababalot ng takot ang mga taga-baryo. Uy Tomas, hindi natin alam ang totoong pangyayari. Sumunod lang tayo sa sinasabi ng mga tao at ang masakit pa dahil sa pera. Kaya ginagawa natin yung bagay na yan eh. Hindi na kailangan madagdagan pa mga namatay. Tignan mo yung mga baboy ramo. Pati yung mga walang muwang na biik dinadamay mo. Kailangan, Lindo. Binabayaran tayo para ubusin sila. At isa pa, masarap kayang kumain ng karning baboy. Hindi masasayang ang mga yan dahil ipapamahagi natin sa mga taga-baryo mga mamamatay na baboy ramo. Pag-uusap ng magkaibigan, si Lindo at Tomas. Akmang aalis na sana ang mga ito nang makita ni Tomas ang figura ng malaking baboy ramo. Nakatago sa likod ng puno. Dali-dali nitong dinampot ang baril at pinaputokan. Ano ba naman yan, Tomas? Sabing tama na eh. Kung ano man yung naiwan dyan, siguradong hindi na yan dadami. Sandali lang, Lindo. Sisiguraduhin ko lang napatay na ang isang to. Ay naku, talagang hindi ka nakikinig. Bahala ka sa buhay mo. Pinuntahan ng binata ang baboy ramo para siguraduhin na hindi ito mabubuhay. Kaso nga lang laking gulat ni Tomas dahil wala na ito sa pinagbagsakan. Anak nang, sigurado kung bumagsak yung baboy na yun. Nasaan kaya yun? Uy Tomas, ano ba? Bilisan mo na. Nandito na yung mga taga-baryo oh. Sige, sandali lang. Ano ba naman yan? Nakaligtas po. Bumalik ang binata sa kinaroroonan ni Lindo. Kinausap nito ang kapitan del baryo. Nagpasalamat ang mga tao. Dahil sa wakas, natapos na din ang kanilang paghihirap sa mga pesteng baboy ramo. Ito ang naninira sa mga pananim. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Kunin nyo na lang sa bahay ang bayad ha. Wika ni Kapitan Goryo. Ngunit hindi nakatuon sa kanya ang atensyon ni Tomas. Nakatingin ito sa pinagbagsakan ng baboy ramo. Ano ba Tomas, wala ka na naman sa sarili mo. Kinakausap ka ni Kapitan. Pasensya na po Kapitan Goryo. Ano po uli yun? Ang sabi ni Kap, doon na lang daw sa bahay niya yung bayad. Yun ba? O sige. Halika na. Kailangan na nating umalis papalubog na ang araw. Wala pa naman akong dalang sulo. Bumaba ng kabundukan ang dalawa. Kasama ang mga taga-baryong nagakot ng mga patay na baboy ramo. Pagdating sa baryo, kinatay ng mga tao ang mga nahuli. Pinagparte-parte ang mga ito. Kung hindi dahil sa inyo, malamang hanggang ngayon nagbabantay pa rin ang mga magsasaka sa kanilang pananim. Ay sa wakas, magkakaroon na ng katahimikan ng isip ng mga tao. Isang bagay lang ho ang ipinagtataka ko, Manong. May nabaril akong baboy ramo bago tayo bumaba. Sigurado kung tinamaan ko yon pero nung tignan ko, wala na doon yung katawan niya. Nakita mo ba ang kulay ng balahibo? Hindi po, Manong. Madilim kasi sa kinaroroonan niya. Sa figura ako bumatay nang bariling ko siya. May mga nakita ka bang bakas? Maliban sa pinagbagsakan niya, wala na akong nakitang bakas. Kung sakaling nakaligtas man siya at nabuhay, maglalakad siya at mag-iiwan ng bakas, hindi ba? Tama ka. Siguradong nandun lang yon, hindi mo lang nakita. O hindi kaya naman, isang taglugar ang nabaril mo. Taglugar, Manong? Ano naman yun?
Mga nilalang na nangangalaga ng kalikasan o kagubatan, engkanto o hindi kaya naman mga elementong naninirahan sa isang lugar. Hindi ba pag engkanto, hindi tinatabla ng bala? Kaya imposibleng taglugar ang napatay ko, Manong. Posible, pero maiba ko. Anong plano nyo? Ngayong gabi ba kayo bababa ng bayan? Hindi siguro, Manong. Baka magpalipas kami ng gabi sa baryo. Bukas ng umaga na lang bababa, medyo mahirap ang daan lalo pag gabi. Pag-uusap ng dalawa. Nang gabing iyon, nagkaroon ng kasiyahan bilang pasasalamat sa kanila ni Lindo. Nalasing ang lahat ng gabing iyon habang natutulog ang mga tao. Nanatiling gising si Tomas. Nakaupo lang ito sa atangan ng kubong tinutuluyan nang biglang may nakitang paslit. Nagtaka ang binata dahil halos madaling araw na ng mga oras na yon. Wala nang gising na kabataan sa baryo. Tumayo ito sa kanyang harapan at kaagad ding umalis. Dahil sa kuryosidad, sinundan ni Tomas ang bata hanggang sa maabutan niya ito. Malapit sa nakatumpok na mga katawan ng kinatay na baboy ramo. Oy bata, bakit ka nandito? Nasaan ang bahay nyo? Gabi na. Halika na, iatid kita sa inyo. Malayo dito yung bahay ko. At isa pa, sinadya talaga kitang puntahan. May itatanong ako sa iyo eh. Itatanong? Ano naman yun? Bakit mo pinatay yung tatay ko? Pinatay ang iyong ama. Baka nagkakamali ka. Halika na nga, ihatid na kita sa inyo. Nagmamasid ang aking ama sa ginawa niyong pagpatay sa mga alaga naming baboy ramo. Wala naman siyang ginagawang masama ah. Bakit mo siya binaril? Bagyang nakaramdam ng kilabot si Tomas dahil naalala nito ang baboy ramo na binaril. Hindi ko alam ang sinasabi mo dahil wala akong pinapatay na tao. Ituro mo na sa akin ang bahay mo nang maiatid na kita. Nanlaki ang mga mata ni Tomas nang marinig ang hikbi ng paslit. Dali-dali niya itong nilapitan upang patahanin. Ngunit nang hawakan niya ito sa balikat, nag-angat ng tingin ng bata. Napatras si Tomas. Kakaiba ang itsura ng batang iyon. Kulay asul ang mga mata at sobrang puti ng balat. Buhay ang kinuha mo. Buhay din ang iyong ibabalik. Wika ng paslit sabay takbo palayo. Biglang nakaramdam ng matinding antok si Tomas. Hindi nito napigilang makatulog. Kinabukasan nagising na lang na nakahandusay sa lupa. Dahan-dahang bumangon ang binata at napagtanto na nasa loob siya ng kagubatan. Akmang tatayo na sana nang biglang marinig ang boses ng paslit na tila tinatawag siya sa kalagitnaan ng gubat. Naalala ni Tomas ang nangyari kagabi bago siya mawala ng malay. Dali-dali itong tumayo at sinundan ang pinanggagalingan ng boses hanggang sa marating niya ang isang malaking puno. Nakita nito ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang itim na damit. Buwaghagang buhok, may hawak na tungkod. Siguradong alam mo ang dahilan kung bakit ka nandito ah. Pasensya na po pero hindi. Kayo ho, ano ginagawa niyo dito? Dito ako nakatira. Alam mo ba kung gaano kalaking kasalanan ang ginawa mo? At kung ano ang naging bunga nito? Kasalanan? Linawin niyo nga ho. Hindi ko po kayo maintindihan. Pinatay mo ang tagapagbantay ng kubat. Dahil dito, may mga naulila kang musmos. Wika ng matanda. Biglang naalala ni Tomas ang nangyari. Maging ang sinabi ng paslit sa kanya kagabi. Sinasayang ko lang ang oras ko dito. Diyan na nga kayo. Pasensya na Manong.
pero wala akong pinapatay na tao. Tumalikod ang binata. Maglalakad na sana palayo nang biglang lumitaw ang matanda sa kanyang harapan. Alam kong alam mo ang sinasabi ko, binata. Hindi ko papalampasin ang ginawa mo. Dahil sa pagkamatay ng isang bantay, unti-unting masisira ang balanse ng kalikasan. Sa oras na tuluyang mawala sa ayos ang lahat, mabubuksan ang mundo ng mga engkanto at malayang makakalabas-masok ang masamang elemento sa mundong ito. Bilang kaparusahan sa kasalanan mo, mabubuhay ka sa isang sumpa. Sumpa? Manong hindi na ako natutuwa. Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong patulang kita. Pagbabanta ng binata, tumawa ng malakas ang matanda. Sige, magmataas ka. Simula bukas, kailangan mong pumatay ng 100 aswang at ialay sa punong ito ang kanilang puso bilang kapalit ng iyong ginawang kalapastanganan. Kung hindi mo itututo pa rin, isa-isang mawawala ang mga mahal mo sa buhay. Sila ang magsisilbing alay. Nagulat si Tomas dahil bigla itong nawala. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nagpakita naman si Lindo. Hoy Tomas, kanina ka pa hinahanap ni Kapitan Goryo. Halika na. Nakahanda na yung mga dadali nating karne. Ganun ba? O sige, susunod ako. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa loob ng gubat? Nakakatakot dito Halika na nga. Nananayo yung balahibo ko Sige, tara. Umalis na tayo. Lumabas ang dalawa sa gubat. Nang makarating sa baryo, nakita nilang nakakarga na sa karo ang mga dadaling karne. Mag-iingat kayo sa daanan pa uwi. Ihatid na lang kayo ng isa sa mga tanod. Maraming salamat sa serbisyo. Wala po nga naman, Manong. Kung kakailanganin nyo ng tulong, wag. Hindi na ituloy ni Tomas ang sasabihin. Nakita nito ang matanda. Nakaupo sa taas ng mga dalang karne. Anong problema, Tomas? Bakit ka natigilan? Wala naman ho. Sige ho, tutuloy na kami. Nagtaka si Lindo. Iba kung kumilos ang kaibigan. Ngunit hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang pagod lamang ito. Kaso nga lang sa pagdaan ng mga araw, unti-unti ring nagbabago ang ugali ng kaibigan. Naging bugnutin. Laging mainit ang ulo. Kung minsan ay nasasangkot pa sa mga away sa kalye. Ano bang nangyayari sa'yo, Tomas? Bakit parang ang init palagi ng ulo mo? Hindi ko nga din alam, pare. Makarinig lang ako ng hindi maganda. Parang gusto ko nang manuntok. Ewan ko ba. Simula lang to nang umuwi tayo galing sa baryo nila Mang Goryo Oh, anong kinalaman nun? Naalala mo ba yung binaril ko na baboy ramo? Alin dun? Yung hindi natin mahanap? Oo naman. Bakit naman iinit ang ulo mo dahil dun? Kung tutuusin sa tuwing nangangaso tayo, marami ka namang pinapatakas sa mga hayop Yun na nga ang ipinagtataka ko, pare. Dapat baliwala lang sa akin yun Pero paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko yung pangyayari. Idagdag mo pa yung matanda na nagpakita sa panaginip ko. Matanda? Ano yung ginawa sa panaginip mo? May sinabi siya, pare. Na kapag hindi ko daw nagawa ang gusto niya, hindi ako mamamatay. Ha? Ang gulo mong kausap. Simulan mo nga sa umpisa nang maintindihan ko. Ganito kasi yun, pare. Nung gabi bago tayo bumaba ng bayan habang natutulog kayo, may narinig ako boses na tumatawag sa akin. May nakita akong bata na naglalakad mag-isa sa daan. Sinundan ko. Hanggang sa makarating ako dun sa malaking puno kung saan mo ko nakita kinabukasan.
Doon nakita ko naman yung isang matanda ang sabi niya sa akin, napatay ko daw yung tagapagbantay sa lugar eh. Bilang kabayaran, kailangan kong pumatay ng 100 aswang at ialay sa kanila ang mga puso nun. Tumawa ng malakas si Lindo. Hinampas ang balikat ni Tomas dahil hindi ito makapaniwala sa pinapaliwanag ng kaibigan. Ay nako! Ano ba naman yan pare? Tumitira ka ba ng damo? Pasensya ka na ha. Ang taas ng lipad mo. Yan ang sinasabi ko eh. Pagtatawanan mo lang ako kapag sinabi kong totoong nangyayari. Seryoso ko. Yun talaga ang napaginipan ko. Sandali nga. Napatay mo yung tagapagbantay ng gubat, ibig sabihin. Nakapatay ka ng taglugar. Yun din ang sinabi ni Mang Goryo. Pero syempre hindi naman ako naniniwala sa mga ganun eh. Kilala mo ako, di ba? Pero mukhang may katuturan niyang sinasabi ni Mang Goryo pare. Ang mabuti pa bumalik tayo sa kanila. Baka sakaling masagot ang mga tanong mo. Kasi naninibago talaga ako sa ugali mo eh. Para kang palaging wala sa wisyo. Pag-uusap ng dalawa. Gaya ng sinabi ni Lindo, bumalik ang dalawa sa baryo nila Mang Goryo. Tinanong ang matanda tungkol sa panaginip ni Tomas. Ngunit hindi niya rin ito masagot. Sa halip dinala siya nito sa isang albularyo sa kanilang baryo. Hindi kalayuan sa gubat kung saan sila nangaso. Ano naman ho ang gagawin natin dito sa bahay ng albularyo, Manong? Wala naman ho akong sakit eh. Gusto mo bang malaman ang kasagutan sa mga tanong mo? Oo naman, Manong. Pero mukhang mali yata tayo ng nilapitan. Anong magagawa ng albularyo? Si Mang Bianong ang pinakamahusay na albularyo sa bayang ito. Hindi lang marami ang nakakakilala sa kanya dahil nakatira sa liblib na baryo. Pero sasabihin ko sa iyo, kahit ang nakaraan mo ay kaya niyang paliwanag sa pamamagitan lang ng pagtitig sa iyo. Talaga lang ah. O sige Manong, baka mama. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Lumabas sa silid ang albularyo na sinasabi ni Mang Goryo. Bakit ngayon lang kayo pumunta? Ilang araw ko na kayong inaasahan. Lalo na ikaw binata! Wika ng matanda habang nakaturo kay Tomas. Nagulat ang binata. Ito ang unang pagkakataon na pumunta siya sa lugar. Po, ako po. Bakit niyo naman ho ako aantayin? May katanungan sa isip mo na hindi masagot kahit ng matandang kasama mo. Tama ba, Goryo? Napatingin si Tomas kay Mang Goryo na noon ay nakangiti lang habang nakatitig sa kanya. Tama po kayo, Mang Bianong. Gustong malaman ng binatang ito kung totoo ba ang sinabi ko sa kanya. Alam ko ang sadya nyo. Tumuloy kayo. At teka, may dala ba kayong pampainit? Nagkatinginan ang tatlo dahil iba ang tumatakbo sa isipan ng mga ito. Manong ha, sa tanda nyong yan kaya nyo pa? Ikaw bata, patabaing baboy. Merong bukal doon sa ibaba. Bakit hindi mo hugasan yung utak mo? Napakadumi. Ang ibig kong sabihin, kung meron kayong dalang lambanog o kahit anong alak. Meron, Manong. Huwag kang mag-alala dahil pinaghandaan ko talaga ang pagpunta namin dito. Eto Manong, bagong hango lang yan ha. Kaya medyo manamis-namis at mainit pa. Magaling, Goryo. Huli mo ang aking panlasa pagdating sa alak. O siya, tumuloy kayo nang masimulan na natin ang inuman. Biglang nag-init ang ulo ni Tomas nang marinig ang sinabi ng matanda. Manong, hindi po kami nagpunta dito para sayangin ang oras sa inuman. Naghanap kami ng kasagutan tungkol sa panaginip ko.
At yon ang ibibigay ko sa inyo. Maupo ka at kaunting lamig. Wala kang mapapala kapag pinairal ang init ng ulo. Pasensya na ho kayo, Manong. Ito din ang isa sa mga dahilan kung bakit ako sumama kay Manggorio. Gusto ko malaman kung bakit biglang nagbago ang modo ko. Wika ni Tomas. Ngunit parang wala lang kay Mang Bianong ang sinabi ng binata. Binuksan nito ang bote ng alak. Nagsalin sa baso sabay abot sa kanya. Tanggapin mo ito at inumin. Sa'yo ang unang tagay. Napailing si Tomas. Ngunit sa pagnanais na masagot ang mga katanungan, sinakyan nito ang gustong mangyari ng matanda. Maya-maya lang ay nakaramdam ng tama si Tomas. Bagay na hindi rin karaniwan sa kanya. Dahil hindi ito mabilis malasing kahit anong alak pa ang inumin. Isa-isa nang nakatulog si Manggorio at Lindo. Tanging naiwan lang ay si Mang Bianong at si Tomas. Pinilit ng binatang manatiling gising dahil sa kagustuhang malaman ang sagot sa kanyang mga katanungan. Maya-maya pa, naging seryoso ang mukha ni Mang Bianong. Nakatitig lang ito sa mata ni Tomas. Nakaramdam ng kilabot ang binata dahil mahahalata ang galit sa mga mata ng matanda. Alam mo ba kung gaano kabigat na kasalanan ang ginawa mo? Hindi ka ba nag-iisip? Anong ibig mong sabihin, Manong? Anong kasalanan? Alam kong alam mo ang tinutukoy ko, binata. Huwag kang magmaang-maangan. Ang napatay mo ay isang mataas na uri ng taglugar, isang bantay ng kagubatan, at sa kanya nakaasa ang lahat ng elementong nabubuhay sa bahaging iyon. At dahil napatay mo siya, nawala ang natural na proteksyon ng kagubatan. Malayang makakapasok ang mga aswang at iba pang masabang elemento sa lugar. Ano po ba ang kinalaman nun sa panaginip ko, Manong? Yun mismo ang dahilan kung bakit ka nananaginip at bakit biglang nagbago ang timpla mo. Upang mas maunawaan mo ang lahat, ang mga panaginip ay paalala sa dapat mong gawin at ang biglaang pagbabago ng modo mo ay palatandaang nasa paligid lang ang aswang o nilalang na kailangan mong patayin. Nagulat si Tomas dahil halos magkatugma ang sinabi sa kanya nung matanda na nakita sa gubat ni Mang Bianong. Yan din ang sinabi sa akin ng matanda. At ayon pa sa kanya, hindi raw ako mamamatay hanggat hindi ko nakukumpleto ang pinapagawa niya sa akin. Isinumpa ka ng mga espiritu ng kagubatan, binata. Pasalamat ka pa nga. Hanggang ngayon, hawak mo pa ang kaluluwa mo. Binigyan ka nila ng pagkakataong tubusin ang sarili mong kasalanan. Ngayon para maalis ang sumpa, kailangan mong sundin ang sinasabi nila. Dati kang sundalo, hindi ba? Bakit hindi mo gamitin ang iyong talento at kausayan sa pakikipaglaban? Manong, paano ko makikilala ang mga aswang? Sa ganyang paraan matutulungan kita. Pero hanggang doon lang. Ayokong makialam dahil ang mga taglugar din ang tumutulong sa akin kapag ako'y nanggagamot. Sandali lang, may kukunin ako. Pumasok sa silid si Bianong. Kagad ding bumalik. Bit-bit ang isang gulok at pulang tela. Ano naman ho yan, Manong? Ang gulok na ito ay pagmamay-ari ng aking anak. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na siya. Nasawi sa engkwentro laban sa mga aswang. Kaya heto, ipinapasa ko sa iyo ang gamit. At ang pulang tela naman ay isang uri ng talandro na nagbibigay ng sabulag sa sino mang may hawak nito. Hindi ka makikita at mararamdaman ng mga aswang kapag hawak mo ito. Sandali lang, ipapasa mo sa akin ang gulok ng anak mo. Hindi ba mahalaga sa iyo ang bagay na yan? Mahalaga sa akin ang gulok na ito, kaya nga ipinapaubaya ko na sa iyo.
kasabayang pakiusap na ikaw ang magpatuloy ng sinimulan ng aking anak na si Romulo. Teka Manong, sandali lang, hindi ko maintindihan yung nangyayari. Gusto mong kunin ko yung gulok na to. Itutuloy ko yung sinimulan ng anak mo. Bakit? Ano bang ginawa niya dati? Hindi na malaya ni Tomas. Gising na pala si Manggorio. Napalingon sa matanda nang bigla itong magsalita. Si Romulo ang pinakamabangis na manunugis ng aswang. Walang nakakakilala ng totoo niyang pagkatao maliban sa aming mga taga-baryo. Itinago namin sa lahat ang tungkol sa kanya para protekta ng aming tagapagbantay. Ngunit naganap ang hindi inaasahan. Isang malakas na gabuna ng nakalaban ni Romulo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Gabunan, Manong. Ano yun? Mga uri sila ng aswang, ngunit mas malakas at makapangyarihan. Nagawang patayin ni Romulo ang isa sa kanilang pinuno. Ngunit sa kasamaang palad, hindi inakala ng anak ko na may kakayahan ng mga itong umatake kahit tirikang araw. Nang mga sandaling iyon, hindi nakapaghanda si Romulo. Araw ng binyag ng kanyang panganay nang sugurin sila ng mga aswang. Huwag niyo na hong ituloy ang kwento, Manong. Mukhang narinig ko na ang istorya na yan. Hindi ba yan yung pamilyang natagpuan na wakwak ang katawan? At yung lalaki, sinabit mismo sa harapan ng kanyang bahay. Yan nga mismo. Sinasabi ng mga otoridad na gawa ito ng mga tulisan. Ngunit alam ko ang katotohanan dahil naroon ang isa sa mga alaga kong engkanto at nakita niya ang buong pangyayari. Kung ganon, alam niyo din ang pagkakakilanlan ng mga aswang na pumatay sa anak mo. Hindi ako, kung hindi ang alaga kong engkanto. Sa ngayon ay nagtatago dahil sa takot na siya ang balikan ng mga aswang. Hanapin niyo si Tabul. Isa siyang kama-kama. Siya ang makakapagturo sa iyo ng kinaroroonan ng mga aswang na pumatay sa aking anak. Parang gusto kong isipin, sinadya mong mangyari to, Manong, dahil gusto mong maipagiganti ang anak mo. Pero kung ito ang paraan para matubos ang sarili ko, sige, gagawin ko. Pag-uusap ni Tomas at Mang Bianong. Hindi na namalayan ng mga ito ang oras. Umaga na nang magising si Lindo. Walang malay sa mga nangyari. Pinaliwanag na lang sa kanya ni Tomas ang lahat habang pabalik sila sa baryo ni Manggorio. Ano na ngayon ang balak mo, Tomas? Ipagpapatuloy mo pa rin ba yung pangangaso? Oo naman, Lindo. Pero sa pagkakataong ito, puso ng aswang ang kokolektahin ko. 100 aswang, Lindo. Yon ang kailangan kong bunuin. Delikado ang kakarapin ko, kaya mas mabuting wag ka nang sumama. Ayos ka. Kung kailan magkakaroon ng kasiyahan, saka mo ko iiwan. Ano naman ngayon kung delikado? Hindi ba? Mas nakakamatay pa nga yung mga bomba, saka yung bala ng mga terorista noon eh. Hindi kita iiwan, Tomas, alam mo yan. Magkasama tayong nabuhay sa panganib. Magkasama din tayong mamamatay. Sigurado ka, ha? Tandaan mo, hindi kita pinilit. Kusang loob kang sumama sa akin. Kaya wag mo kong sisisihin kung gawin kang hapunan ng mga aswang. Parang hindi mo naman ako kilala pagdating sa ganyang bagay. Maaaring hindi ko alam ang kakayahan ng mga aswang. Pero siguro naman, kaya kong depensa ng sarili ko laban sa kanila. Depensahan. Sige nga, paano? Nilibot ni Lindo ang tingin sa paligid. Nakita ang nakasabit na kumpol ng bawang sa taas ng pintuan ni Manggorio. Ito bawang oh. Hindi ba takot ang mga aswang sa mga ganito? Hindi ka nila lalapitan kung may dala kang bawang. Dahil napakasakit ng amoy nito para sa kanilang mga ilong.
Pero hindi nangangahulugan na natatakot sila diyan. Eto Lindo, pinapabot ni Mang Bianong, suotin mo. Wag na wag mong iwawaglit. Pangil yan ng buhaya. Yan ang siguradong kinakatakutan ng mga aswang. Pangil ng buhaya. Bakit Manong, ano bang meron dito? Kinakatakutan ng mga aswang? Ang sabi ni Mang Bianong, may taglay na kapangyarihan ng pangil ng buhaya na kinakatakutan ng mga aswang. Sa oras na makita nila ito, nawawala ang kanilang kakayahan. Hindi ko alam kung totoo, pero wala ring masama kung susubukan mo. Ano ba naman yan? Hindi pa pala sigurado pero sige Manong. Salamat po. Maaaring handa na kayo. Pero isang bagay lang Tomas. Alam mo na ba ang kinaroroonan ng mga hinahanap nyo? Nako, yan pa ang isa sa mga problema ko. Pero ang sabi ni Mang Bianong, hanapin ko daw yung inkantong nagngangalang... Sino nga ba yun? Tabul? Tambul? Ano yun? Tambo. Huwag mo nang ituloy. Parang ang baho ng lalabas sa bibig mo eh. Saan mo daw mahanap ang engkanto na yun? Basta, sa gubat lang din daw siya naglalagi. Nagtatago sa karamihan dahil sa takot na balikan siya ng mga aswang. Pahirapan pa yung paghanap sa litsugas na yun. Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin siyang makita. Kung ganun, kailangan nating sayurin ang gubat. Malamang. Yan tayo eh. Alangan naman sa syudad natin hanapin yung engkanto. Ang tanong paano? May alam ako, pero tsorya lang din. Wala naman sigurong mawawala kapag sinubukan. Magdala kayo ng matatamis na pagkain gaya ng kakanin at mga minatamis na prutas. Mahilig sa ganoon ang mga engkanto. Siguradong lalabas ang hinahanap nyo. Kung ganun, tuturuan nyo kaming magluto ng kakanin at saka minatamis na prutas, Manong. Hindi na kailangan. May kakanin akong dala oh, at ilang garapon ng minatamis na langka. Walang ya. Takot na takot magutom, Lindo ah. Pero mabuti din yan. Handa ka palagi. O siya, magpahinga na muna tayo. Mamayang hapon, sisimulan na natin ang misyon. Pag-uusap ng tatlo. Pagsapit ng hapon, inihanda ni Tomas ang mga dadalhin. Matapos ay pumasok na ang mga ito sa gitna ng gubat. Alam mo ba kung saan sila naglalagi? Oo, Lindo. May suspetsya ako. Doon lang din nagtatago yung kama-kama na sinasabi ni Mang Bianong. Kung ganun, puntahan na natin. Nandito na tayo eh. Nanlaki ang mga mata ni Lindo nang makita ang malaking puno ng balete. Ito din ang lugar kung saan niya nakita si Tomas. Ito din yung lugar kung saan kita nahanap ah. Sigurado ka bang nandito sila? Ang mabuti pa, itiko mo na lang ang bibig mo. Maghanap ka ng matataguan. Ako nang bahala sa paghahanda ng patibong natin. Dali-daling tumakbo si Lindo papunta sa likod ng mataas na damo. Naiwan naman si Tomas sa harapan ng puno habang inilalabas ang mga dalang kakanin. Inilapag ito ng binata sa lupa na sinapinan ng dahon ng saging at nang matapos ang paghahanda ay tumayo ito. Naglakad papunta sa likod ng malaking puno ng balete. Inilabas ng binata ang pulang tela na ibinigay ni Mang Bianong. Itinali ito sa kanyang bisig. Matyagang nag-antay. Sana lang gumana ang sinasabing sa bulag ng matanda sa mga kama-kama. Wika ng binata sa sarili. Unti-unting kumalma ang paligid. Muling nag-ingay ang mga insekto. Naglabasan ang mga alitaptap. Patunay lang na wala silang nararamdamang panganib sa paligid. Maya-maya pa, biglang nawala ang malakas na huni ng mga kuliglig. Nanlaki ang mga mata ni Tomas nang makita ang isang nilalang. Kulay lupa ang katawan. May malaking tiyan. 4 ang mga kamay. May mahabang buntot.
Marahan itong lumapit sa inilapag na kakanin. Inamoy-amoy ang minatamis na langka. Tila naumaling ito sa bango ng pagkain. Walang pagdadalawang isip na nilantakan. Walang pakialamang nilalang sa kung anong nangyayari sa paligid dahil sarap na sarap ito sa kinakain. Lingid sa kalaman ng engkanto na nasa likod niya na si Tomas. Natuwa ang binata dahil gumana ang sabulag ng talandro na ibinigay sa kanya ni Mang Bianong. Marahang hinawakan ni Tomas ang gulok at binunot, sabay hablot sa buntot ng nilalang nakakawag-kawag. Habang sarap na sarap sa nilalantakang pagkain. Itinaas ni Tomas ang nilalang at sumigaw ito. Saka pa lamang lumabas si Lindo sa pinagtataguan. Akmang hahampasin sana ng kahoy ang nilalang nang biglang saluin ni Tomas ang pamalo. Hindi natin siya papatayin, Lindo. Ano ka ba naman? Ibaba mo nga yung pamalo. Ibaba mo ko, walang yaka. Ang lakas ng loob mong lapas na nga rin ako. Bitawan mo ang butot ko. Hindi ko bibitawan ang buntot mo hanggat hindi mo sinasagot ang mga katanungan ko. Eh sino ka ba? At saka bakit hindi kita nakikita? Hoy, Papoy! Nasaan ang kasama mo? Bakit hindi ko siya makita? Aba talagang titirisin kitang kutong lupa ka eh. Isang beses mo pa akong tawagin baboy. Sige, Papoy! anak ng... Magulos dili ka, Lindo. Hayaan mo lang siyang mangasar. Ugali yan ng mga engkanto. At kung magpapadala ka sa pangbubuyo nila, ikaw ang talo. Ngayon sabihin mo sa akin, ikaw ba si Tabul? Tanong ng binata. Biglang natigilan ang nilalang nang marinig ang kanyang pangalan. Paano kung ako nga? Anong gagawin niyo sa akin? Teka, mga aswang ba kayo? Huwag niyo ako papatayin pakiusap. Wala naman akong sinabi tungkol sa inyo. Itinikom ko ang aking bibig. Maawa kayo. Nagkatinginan sila Lindo at Tomas. Napagpasya ng binata na magpakilala. Tinanggal nito ang nakataling talandro sa kanyang braso. Nagulat ang engkanto dahil isang tao ang may hawak-hawak sa kanyang buntot. Huwag kang matakot. Hindi kami mga aswang. Ilalapag kita pero sa isang kondisyon. Hindi ka tatakbo. Pangako, hindi ako tatakbo. Binunot ni Tomas ang gulok. Itinutok sa leeg ng engkanto. Bigla namang sumigaw ang nilalang na tila takot na takot. Nakikita mo ba ang gulok na ito? Siguradong pamilyar ka dito. Ngayon kung lolokohin mo lang ako, tatadtarin kita ng pinong-pino at gagawin kong kare-kare yung buntot mo. Kilala ko ang gulok na yan. Mamamatay kanto ang tawag di Tandagbianong sa Santatagyan. Nasa si Romulo. Bakit kayo ang may hawak ng gulok niya? Kaibigan kami ni Mang Bianong at siya ang nagbigay sa akin ng gulok na ito. Siya din ang nagturo sa akin ng kinaroroonan mo. Naparito kami dahil gusto ko malaman kung saan matatagpuan ang kuta ng mga aswang. Nanlaki ang apat na mata ng engkanto nang marinig ang sinabi ni Tomas. Hindi ko maaaring sabihin sa inyo ang kuta ng mga aswang. Ako ang mananagot. Hahabulin nila ako at papatayin. Huwag kang matakot dahil nandito ako. Hindi ko hahayaang galawin kanila. Hindi mo alam ang kanilang kakayahan. Madaling sabihin dahil hindi mo sila nakakarap. Alam ko. At kung sakaling may turo mo sa akin ang kanilang kuta, yon ang una kong pagkakataon na makakarap sila. Gagawin ko ito hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para din kay Romulo. Romulo, ginagawa mo ito para kay Romulo. Oo. Nakiusap sa akin si Mang Bianong na ipagiganti ko ang kamatayan ni Romulo.
Kung ganon, handa akong tumulong. Pero pakiusap, bitawan mo ang buntot ko. Hayaan mo kong ubusin ang kakanin at binatamis na lang ka. Inilapag ni Tomas ang engkanto. Hinayaan nitong kumain. Matapos ay dinala ang nilalang sa tahanan ni Mang Bianong. Natuwa ang matanda nang makita ang nilalang. Matagal kitang hinanap, Tabul. Bakit ka lumayo? Lalo lang nanganib ang buhay mo nang umalis ka sa pamamahay ko. Hinabol ako ng mga aswang na pumatay kay Romulo. Dahil alam ko ang kanilang kuta. Kaya ako umalis. Natakot akong baka pati kayo ay madamay. Patawad, Tandang Bianong. Walang kaso, Tabul. Ang mahalaga ay bumalik ka na. Kailangan namin ng tulong mo, lalo na ng binatang ito. Kaya ng sinabi ko sa inyo. Handa akong tumulong. Ngunit isang babala. Malakas ang aswang na pumatay kay Romulo. Isa siyang gabunan. Higit na mas malakas kaysa sa kanyang pinuno na napatay ni Romulo. Nakakatakot ang aswang na yon. Kahit ang pinakamakapangyarihang engkanto, hindi gugustuhin makaharap ang ganong uri ng demonyo. Hindi ako natatakot sa kanya. Ang mahalaga, matubos ko ang aking sarili nang sa ganon makalaya ako sa sumpa. Narinig ko nga ang tungkol sa'yo, binata. Ikaw ang maangaso na pumatay sa bantay ng kagubatan. Isang malaking pagkakamali na pinagbabayaran ko at pinagsisisihan. Kaya ako gagawin ang misyon para kahit papano mawala sa konsensya ko ang kamatayan ng isang inosenteng nilalang. Kung ganon, hindi na natin papatagalin pa ang misyon. Gusto ko ring makalaya mula sa takot. Pagod na ako magtago. Ituro mo sa akin ang kuta ng mga aswang at sabay nating wawakasan ng kadiliman. Nahahati sa 5 paksyon ng mga kuta ng aswang. 5 magkakaibang lugar. Ituturo ko sa iyo isa-isa ang kanilang kinaroroonan. Ngunit hindi nila ako pwedeng makita. Nauunawaan ko. Sabihin mo sa akin kung anong maaari kong gawin. Pwede akong pumasan sa likod mo habang suot ko ang talandro ng sabulan. Sa ganong paraan, pareho tayong hindi makikita na mga kalaban. Kung gano'n, ano pa ang inaantay natin? Simulan na ang pagtugi sa kanila. Tutungo tayo sa kanluran. Ang unang kuta ng mga aswang, matatagpuan sa hangganan ng gubat, malapit sa lawa. Sa gabi walang tao sa nayon, dahil nananalakay sila na mga karatig baryo o mga kabahayan upang maganap ng pagkain. Pwede natin silang salubungin bago nila iwanan ang kuta. O hindi kaya naman, hintayin natin silang dumating kinabukasan. Alin sa dalawa ang may mas kasiguraduhan? Antayin natin silang makabalik sa nayon. Ngunit may panganib pa rin nakamba. Hindi sila papayag na pumasok tayo sa kanilang tahanan. Hindi na sila makakatanggi kung makita nila tayo sa loob ng kanilang bakuran. Halika na, ituro mo ang daan, Tabul. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa direksyong itinuro ng engkanto. Nakasunod si Lindo sa kanilang dalawa. Halos hindi nito makahinga dahil sa pagod. Kaunting bagal naman. Hindi ako makahabol sa inyo eh. Matagal pang magumaga. Magbawas-bawas ka kasi ng timbang. Tignan mo nga yung tiyan mo. Mas mataas pa sa dibdib no. Kaya nga, ano magagawa ko? Masarap kumain. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya pa ay narating na nila ang hangganan ng unang kuta. Iilang bahay lang ang naroon at halos walang seguridad ang lugar. Sa hinala ni Tomas, pansamantalang tahanan nito ng mga aswang. Dito tayo mag-aantay ng pag-alis ng mga aswang. At sa oras na mangyari yon, saka tayo papasok. Lindo, may dala ka bang asin? Meron. Anong gagawin mo? Gagamitin mo panlaban sa kanila?
Hindi. Natatakam kasi ako sa mga bunga ng mangga. Amin na ilabas mo ang asin. Kakain muna tayo ng maasim habang naghahantay. Puro ka talaga kalokohan, Tomas. Huwag ito ang asin mo. Pumitas ng ilang perasong mangga si Tomas at kinain habang nag-aantay sa paglabas sa mga aswang. Maya-maya ay isa-isang naglabasan ang mga ito. Kanya-kanyang direksyon, kanya-kanyang diskarte. Lindo, tumayo ka na dyan. Oras na para pumasok sa kuta. Nagsipag-alisa na ang mga aswang. Dahan-dahang naglakad ang dalawa papasok sa kuta habang si Tabul nakapasan sa likod ni Tomas. Naupo ang mga ito sa atangan ng isang tahanan. Doon ay nag-antay ng pagbabalik ng mga aswang. Nakayuko si Tomas habang hawak ang gulok. Samantalang si Lindo naman, nakasandal sa haligi, napapapikit na sa antok. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang unang tilaok ng manok sa madaling araw. Tumayo si Tomas at ginising ang kaibigan. Nandito na sila. Maganda kayo. Itinali ni Tomas ang talandro sa kanyang braso. Si Lindo naman ay umakyat sa isa sa mga bahay. Naupo sa atangan habang may hawak na asin at bawang. Kabilin-bilinan ni Mang Bianong na wag hahayaan ang mga aswang na makapasok sa kanilang tahanan upang makapagpalit ng anyo bilang tao. Dahil sa oras na mangyari yun, hindi na sila mamamatay sa pamamagitan ng sikat ng araw. Tumayo si Tomas sa gitna ng daan habang inaantay ang pagdating ng mga aswang. Isa-isang nagpakita ang mga itim na figura. 6 ang kabuang bilang ng mga ito. Katumbas ng 6 na kubong nakatayo sa lugar. Maligayang pagbabalik sa inyong baryo. Ano, nabusog ba kayo mga impakto? Wika ng binata, sabay taas ng kanyang gulok. Lingid sa kalaman ng binata, may nag-aantay na sorpresa para sa kanya. Biglang gumapang si Tabul papunta sa kanyang kamay na may hawak na gulok at sumanib ito. Napaluhod sa sakit si Tomas. Ngunit nang marinig ang boses si Tabul, unti-unti itong huminahon. Ito lang ang may tutulong ko sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsabi ko sa kanang kamay mo, madadagdagan ang lakas at bilis mo. Hindi ka rin tatabla ng kagat at kalmot ng mga aswang. Kaya magmadali ka. Kailangan mo na silang patayin bago pa man makapasok sa kanilang tahanan ng mga yan. Huwag kang mag-alala. Wala sa kanila makakapasok sa bahay. Sinabuyan ko na nga ng bubong at atangan. Paano ba yan? Mukhang huling araw nyo na ngayon. Sana lang nasiyaan kayo sa pagkain, ha? Wika ni Tomas, sabay sugod sa mga aswang. Nakipagsabayan ang binata sa bilis ng mga ito, gamit ang gulok ni Romulo. Pati na rin ang kakayahang ipinairam ni Tabul. Pinagpapapatay niya ang mga kalaban. Walang kahirap-hirap na dinukot ng binata ang puso ng mga ito. Isinilid sa sako. Anong gagawin mo sa mga yan? Iaalay sa taglugar na nagbigay sa akin ng sumpa. Sasama ko. Matapos ang laban ay pinuntahan ni Tomas ang puno kung saan sila nagkita ng taglugar. Inilapag nito ang dalang sako at tinawag ang nilalang. Magaling! Ngunit malayo pa ang iyong bubunuin. 6 na puso pa lang ito. Kailangan mong buuin ng 100. Alam ko, at hindi magtatagal, mabubuo ko din ang 100 puso ng aswang. Nang matapos ang pag-aalay, umalis na ang binata at bumalik sa tahanan si Mang Bianong. Kumusta naman ang una mong lakad? Nagtagumpay ka ba? Oo, salamat sa tulong ng mga kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan mo din ba ako? Oo, yon ang tingin ko sa'yo dahil tinulungan mo ako.
Ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya ng kaibigan. Madalas kinakatakutan ng mga tao si Tabul dahil sa kanyang anyo. Pero sa ngayon, pinaramdam mo sa kanya na hindi ka kagaya ng iba. Wala namang dapat katakutan sa isang to. Sa totoo lang, natutuwa pa nga ako sa kanya, Manong eh. Hindi naman pala lahat ng engkanto masama. Yan ang katotohanan. Ngunit hindi ito nakikita ng mga tao. Ang tingin nila sa mga engkanto ay masama. Kahit pa tinutulungan sila ng mga ito nang hindi nila nalalaman. Lubhang mapanghusga ang mga tao. Hindi ko iniiwas ang sarili ko. Minsan na ako naging mapanghusga. Hanggang sa nakita ko ang katotohanan. Natutuwa ako at unti-unting namumulat ang iyong isipan. Sige na, alam kong nakakapagod ang ginawa nyo. Kailangan niyong magpahinga. Akmang tatawagin ni Tomas si Lindo. Ngunit nakita niya itong nakasalampak sa mahabang upuan at humihilik. Sa palagay ko, hindi mo na kailangan sabihin pa sa isang to na matulog, Manong. Sige po, magpapahinga na muna ako. Hanga din ako sa tapang ng kaibigan mo. Walang pangkaraniwang tao ang susuong sa ganitong panganib para lang sa kanyang kaibigan. Noon pa man ganyan na si Lindo. Kahit mga sundalo pa kami, ni minsan hindi niya ako iniwanan sa ere. Pahalagaan mo ang ganyang uri ng kaibigan dahil minsan lang silang masusumpungan. Humiga si Tomas sa maliit na beranda. Ilang minuto lang ay nakatulog na ito. Naupo si Tabul sa dibdib ng binata. Kinausap si Mang Bianong. Mabuti ang puso ng binatang ito. Nararamdaman ko sa kanya ang katauhan ni Romulo. Ngunit may bigat siyang dinadala sa dibdib. Ang bigat na yon ay ang pagkakapatay niya sa engkantong bantay ng kagubatan. Dinala ng binata sa kanyang konsensya ang pagkawala ng isang mabuting nilalang. Kung alam niya lang ang katotohanan, ngunit hindi ako nararapat na magsabi sa kanya. Pagdating ng panahon, siguradong malalaman niya din ito. Wala sa atin ang dapat magsabi. Hayaan mong ang tadhana mismo ang magpakita sa kanya. Ipinagpatuloy ni Tomas ang ginagawang pagtugi sa mga aswang. At sa tulong ni Tabul at Lindo, nagawa niyang magtagumpay. Pang-siyam na puso na tong hawak ko. Isa na lang, matatanggal na ang sumpa sa akin. Mahusay. Ngunit ang panghuli mong makakalaban, hindi kagaya ng mga nauna. Higit siyang mas malakas. Taglay ng aswang na yon ang pinagsamang lakas ng 10 aswang. Maging ang pinakamalakas sa engkanto ay natatakot sa kanya. Pasensya na pero hindi ako engkanto. Tao ako eh. Handang gawin ang lahat upang magtagumpay. Muling umalis ang binata. Matapos ialay ang pang-siyam na puso ng aswang. Habang naglalakad, nag-uusap sila ni Lindo. Konting panahon na lang, Tomas. Makakalaya ka na sa sumpa. Oo nga. Maraming salamat sa inyo ni Tabul. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tulong niyo. Wala yun. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din magkakaibigan? Mabuti ang puso mo. Kaya nagpa siya akong tumulong. At saka masarap ang binigay mong kakanin. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong matikman uli yon. Pati ang masarap na minatamis na langka. Pasensya na kung pinagbantaan ko ang buhay mo, kaibigan. Wala yon. Sanay na ako. Masaya lang ako. Nakatagpo ako ng taong kagaya ni Romulo. Habang nag-uusap ang mga ito, biglang natigilan sa paglalakad si Lindo. Tomas! Tulong! Bumulwak ang dugo sa bunganga ni Lindo.
Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Nang makita ang kamay ng isang nilalang, tumago sa dibdib ng kaibigan. Matagal ko nang gustong gawin ang bagay na ito. Bitawan mo ang kaibigan ko! Walang iya ka! Wala ka nang magagawa dahil kahit pakawalan ko ang kaibigan mo, mamamatay at mamamatay din ang taong ito. Inihagis ng lalaki ang katawan ni Lindo. Dali-dali itong sinapo ni Tomas. Lindo, pare, naririnig mo ba ako? Kumapit ka lang. Malapit na tayong matapos. Pasensya ka na pare. Hindi na kita masasamahan sa uling alay. Ipangako mo, iaali mo sa mga taglugar ang puso ng aswang na yan. Mangako ka. Hindi, Lindo. Sabay tayo mag-aalay ng puso niya sa mga taglugar. Kaya kumapit ka lang. Talagang umaasa pa kayong matatalo ako. Kung ang mga engkanto nga ay kinakatakutan ng aking presensya, kayo pa kayang mga morta. Hindi na ituloy ng aswang ang sasabihin. Biglang nawala sa kinaroroonan si Tomas. Hindi nito maramdaman ang presensya ng binata, kaya nagpalinga-linga ito. Kinuha ni Tomas ang pagkakataon upang kausapin si Tabul dahil ramdam nito sa engkanto ang matinding takot. Siya ang sinasabi ko sa iyong kabudan. Siya ang pumatay kay Romulo. Si Urbano. Ganun ba? Bakit ka natatakot sa kanya? Nasisiraan ka na ba? Tignan mo siya. Hindi mo ba nakita ang ginawa niya sa kaibigan mo? Nakita ko. Kaya nga lalong nawala yung takot ko sa kanya eh. Kaya ikaw umayos ka. Malakas ka, Tabul. Kaya hindi ka dapat natatakot sa kanya. Walang makakatalo sa pinagsama nating lakas kaya humanda ka. Pero Tomas, hindi mo alam ang lakas ni Urbano. Kaya niyang hatiin ang katawan mo sa dalawa gamit ang mga kamay. Kakaiba ang pisikal na lakas ng aswang na yan. Alam ko. Kaya nga kakailanganin ko ng tulong mo. Ano, handa ka na ba? Hindi ko alam, Tomas. Pero sige, susubukan ko. Muling sumapi si Tabul sa kanang kamay ni Tomas. Akmang tatayo na sana ang binata nang bigla siyang hawakan ng isa pang nilalang. Sa pagkakataong iyon, isang maliit na puting engkanto ang nagpakita. Laking gulat ng binata dahil bigla siya nitong kinagat. Para saan naman ang kagat na yon? Kakampi ka ba ng aswang na yan? Biglang tumakbo ang engkanto palayo. Sinundan nito ng tingin ni Tomas. Nakita ang ilan pang taglugar. Maging ang matanda na nagbigay sa kanya ng sumpa. Umaasa kaming matatalo mo ang aswang na yan. Nagsa ganon, mawala ang takot na bumabalot sa aming lahat. Pasensya ka na kung nalin lang kita. Pero walang sumpa sa pagkatao mo. Garam! Lumabas ka! Isang malaking baboy ramo ang lumabas mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Lumapit ito kay Tomas. Nilingon ng binata ang kalaban. Patuloy pa ring naghahanap. Hindi ba ito ang engkantong nabaril ko? Siya si Garam. Tama ka. Engkantong baboy ramo. Tagapagbantay ng kagubatan. Ginamit kong dahilan ng pagbaril mo sa kanya upang magamit ang iyong kakayahan para talunin ang aswang na si Urbano. Sa muli, patawarin mo kami. Mga wala kayo sa hulog. Adik yata kayo eh. Pero maganda din ang ginawa mo. Napagtanto ko na mali ang pamamaraan ko. Ngayong namulat ako sa katotohanan, nakita ko ang kahalagahan niyong mga engkanto. Teka, hindi ba ako nakikita ng kalaban? Hanggat hindi ka lumalabas sa dome ko, hindi ka niya makikita. Isang katanungan lang, yung tungkol sa kamatayan ko. Totoo ba yun? Oo, para masiguro kung tutuparin mo ang iyong misyon.
Wais ka talagang engkanto ka. Wika ng binata. Sabay labas sa ginawang pananggalang ng taglugar. Nakita ito ni Urbano. Diyan ka pala nagtatago. Akala ko ba hindi ka natatakot sa akin? Oo naman, hindi ako natatakot. Kaya maganda ka. Dudukutin ko yung puso mo at iaalay sa mga taglugar. Wika ng binata sabay sugod. Nagulat ang kalaban. Hindi nito akalaing ganong kabilis kumilos si Tomas. Matapos ay bigla pa itong nawala. Sunod-sunod na taga ang natanggap nito mula sa binata. Magpakita ka. Harapin mo ko kung talagang malakas ka. Pasensya na. Pero hindi ako kasing lakas mo. Pero mas tuso ako kaysa sayo. Muling umatake ang binata. Pinagtataga ang katawan ni Urbano. Hindi na nito magawang makapagpalit ng anyo. Dahil wala ng pagkakataon. Dahil hindi na makakilos sa dami ng natamong sugat. Napaluhod na lang ito habang nakatitig kay Tomas. Walang iya ka. Saan mo nakuha ang lakas na yan? Paano mong nagamit ang kapangyarihan naming mga aswang na maglaho? Kung hindi mo pa rin alam, isinumpa ako ng mga taglugar at ginamit ko lang ang sumpang ito para pigilan at patayin ang mga kagaya mo. Banta ka sa kapayapaan ng mga nilalang dito. Nagkamali ka ng lahing binangga. Kung natatakot sa'yo mga engkanto, pues ibahin mo ko. Isang malakas sa suntok ang binigay ni Tomas. Dahilan para matanggal ang ilang ngipin ni Urbano. Matapos itinutok nito ang gulok sa leeg ng kalaban. Kung may Panginoon kang kinikilala, oras na para magdasal ka. Wala akong kinikilalang Diyos dahil sarili ko ang sinasamba ko. Kung ganon, magdasal ka na sa sarili mo. Tinaga ni Tomas ang kanang kamay ng kalaban. Ito, para sa mga taong pinahirapan nyo. Napasigaw si Urbano. Pilit na kinikilos ang katawan. Kaso nga lang hindi niya magawa. Dahil puro litid ang pinatamaan ng binata. Tinaga ni Tomas ang kaliwang braso ni Urbano. Muling nagsalita. Eto naman, para kay Romulo. Tandaan mo ang kalapastanganan na ito dahil hindi kita titigilan. Sa pagkakataong iyon, ginilit ni Tomas ang leeg nito. Itinarak ang itak sa dibdib ni Urbano kung saan matatagpuan ang puso. Yan naman, para kay Lindo. Wika ni Tomas sabay dukot ng puso nito. Bumagsak ang katawan ng kalaban at tuluyang naging abo. Nagpakita ang matandang taglugar. Itinaas ni Tomas ang kamay niya na may hawak sa puso ng aswang. Mahusay, Tomas. Ngayon ipagkaloob mo sa akin ang puso at ibabalik ko ang kalayaan mo. Alam mo, tanda, nagbanta din ang gabunang may-ari nito na hindi siya titigil eh. Kaya pasensya na. Pangahawakan ko na muna ang pusong ito. Ipapangako ko na hindi ako mamamatay hanggat hindi ko sila nauubos. Hangal ka nga talaga. Bahala ka. Ikaw mismo ang nagdesisyon tungkol sa bagay na yan. Pinanindigan ng binata ang kanyang pangako. Ginamit ang sumpa para pigilan ang mga aswang. Malungkot si Tomas dahil nawala ang matalik na kaibigan. Ngunit ginamit ito ng binata bilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang nasimulan. Binigyan man ng sumpa ng taglugar. Wala nang pakialam si Tomas. Ang mahalaga para sa kanya, hindi mawala ang pagsasakripisyo ni Lindo upang madala siya sa isang magandang buhay. Gamitin ang sarili upang protektahan ang lahat ng nilalang laban sa mga aswang.